Pasok ka sa loob, kunin mo ibon. Gusto mo yun eh. Gusto mo yung Coulson crack. Magaling ka. Pasok ka. Ikaw mismo ang pumasok. Ikaw ang humuli sa kanya. Kalapatid sa mga kakwento. Dito tayo ngayon. No? Special na interview natin sa isang kalapatid natin dito sa La Union. Si Bro John Marvy. Ano? Ayan, si Bro John Marvy ay nakita natin yung pagpapakawala niya ng isang kalapate. PHA. Microchip. Palabosan tayon. Nay, pag-focus. Palabosan tayon. May sa. Go! Diyan, nakalubusan. Diyan. At nung nakita ko yung video, natuwa ako kasi yung pinakawalan niyang kalapate ay isang Philippine Homing Association banded na kalapate o PHA. And normally kasi pag ganyan mga ibon, pinapakialaman eh, hindi natin marami hindi na binabalik yan eh. Kaya ako natuwa dito kay Bro John Marvy. Bro John Marvy, magandang hapon. Niyaya kita dito sa loft kahapon kasi nga nung makita ko yung post mo, hindi pa kita maalala kung bata ka o ilang taong ka na. Basta inisip ko lang na invite ka dito para ibigay sa iyo yung reward mo. Kaya natuwa nga kasi ako doon sa nakita ko na ginawa mo na pag-release ng isang ibon. So kwentuhan mo nga kami yung mga detalye nung ibon na yon. Kailan mo siya nahuli? Bakit mo siya nahuli? At ano ang ring ng ibon? Sige, lakasan mo lang boses mo para marinig natin sa vlog. Page A po yun, nahuli ko po dahil hindi po siya maganong makalipad. Kung i-release ko pa po yun nung kalingguan, baka huliin pa po nung iba, tapos di na po ibalik. Tapos kinabukasan ko na po pinalipad para mas malakas po siya pag pupunta dun sa kanyang amo. Oo. Yun, para din po maibalik ng maayos sa kanya, sa amo niya. Pinakain mo ba yung ibon nung mahuli mo? Opo. Oo. Okay, pinakain mo, pinainom mo. Okay, nung nakita mo yung ibon, PHA di ba? Opo. PHA ang nakalagay. Tapos yung ring niya may sensor. Opo, meron. May sensor. Hindi mo ba inisip na, teka, mukhang magandang ibon ito? Kasi I'm sure yung mga ibon mo hindi naman naka-PHA, di ba? Mga sabihin na natin ordinary lang Nakakita ka ng isang ibon na PHA, hindi mo ba inisip na ay keep ko na lang? Since mukhang maganda, wala akong ganitong ibon, hindi mo ba naisip 'yun? Hindi lang po, dahil naisip ko po kasi kasalanan yun sa akin din po. Masisira din po pangalan ko. Wala naman nakakakita, wala naman nakakaalam. Bakit hindi mo inisip na lang na i-keep na lang sa loft mo? Wala naman nakakaalam. I mean, pwede mo naman tanggalin na lang din yung ring kung ayaw mong makita nila na PHA. Bakit hindi mo naisip yung bagay na yon? Masama po kasi yun. Ayan. So, mukhang maganda yung itinuro ng magulang ni John Marvy sa kanya. At mga kalapatids, mga kakwento, yan yung reason bakit natin gustong bigyan ng reward yung bata. Kasi sa kalakaran ngayon, sa mundo natin ngayon, lalo dito sa ating pag-iibon, kahit hindi sa atin, madalas ini-interest natin. Lalo pag nakita natin ng mga banded na mga ganong klaseng club, mabenta ang mga ganyang klase na mga banded na ibon, lalo na PHA. At natutuwa tayo dito sa ugali at pinakita ni John Marvy. Kasi kahit na pwede niyang pag-interesan, sabi niya sa sarili niya, hindi ko gagawin kasi nga masama ito. Pag nanakaw actually yun John Marvy. Kung kinuha mo yung ibon na hindi sa'yo, pag nanakaw yun.
Matanong kita, meron bang mga kalapatids, hindi mo na kailangan sabihin yung pangalan nila, na nag-attempt na bilhin yung ibon sa'yo o palitan sa'yo nung malaman nila na, kasi na-post mo na later on di ba? Na hinahanap mo yung may-ari o gusto mong pakawalan yung ibon. Meron bang mga ganon na gustong bilhin o palitan? Opo, may nag-PTM po sa akin. Ganun po. Ayan. Tapos sinasabi ko po, bawal po yung masisira ang pangalan niyo. Ayan. See, mga kalapatids, mga kalapatids out there. Kung kayo po'y nanonood, sana po, meron tayong leksyon, aral, inspirasyon na makuha dito sa batang ito. Siya batang edad, 14 years old ka ba? Oo. 14 anyos pa lang, pero alam na niyang gawin yung tama. Alam niyang mali na angkinin ang ibon ng iba. So sana tayo po, tularan po natin yung ating kalapatid. No, pag hindi po sa atin, wag po nating aalukin. Wag nating i-interestin, wag nating aalukin, wag nating bibilhin. Kasi po, yan din ang dahilan bakit ang ang industriya natin hirap na hirap din sa pagpapauwi. Kasi nga, tayo mismo yung mga gumagawa. Tayo mismo yung nagtotolerate. Then Marby, ano ang pakiramdam mo nung mai-release mo na yung ibon, nung mapakawalan mo na? Masaya po na nanghihinayang gano'n. Normal yun, Normal yun. It's a natural reaction, But, ang nakakabilib kasi doon kahit na alam mo na andun yung interest, andun yung pagnanais mo na i-keep yung ibon, tinalo mo yun tinalo mo yung feeling na yun di ba? Nilabanan mo yung tukso kumbaga. Yun ang tukso sa ating mga kalapatid ikikip ko ba ito? Wala naman nakakakita minsan lang naman pero ito again mga kalapatids, real talk, itong batang ito, maganda ang turo ng magulang. Yun, pinakita niya sa atin paano ba talaga maging tunay na fancier. Bro, gaya ng sinabi ko dahil sa ginawa mo na yan, ako bibigyan kita ng isang ibon. Pwede mo siya maging pundasyon. Pinakita ko naman sa'yo kanina yung mga ibon doon. Pinakilala ko sa'yo isa-isa yung aking mga stock bird, di ba? So tara doon sa stock loft ko at papipiliin kita ko ng ibon ang gusto mo. Tara. Sige, buksan mo lang. Hilahin mo lang yan, John Marby. Yan. Sige. Yan, dali. Antay mo ako. Hilak ka namin. Sige bro. John Marby. Sa nakikita mo ng mga ibon na yan, puro stock bird ko yan ako nag-breed except yung dalawa. Itong litar, ito yung inbreed dito sa dalawang beses na naglabas ng first overall champion, yung matutuli na ibon ni Kuya Cody mo. Yan, yung lumipad na yon. Niligawan ko sa kanya para mapunta sa akin. Yung nasa taas naman na yon, yung orange ang ring, yan yung kapatid ng dalawang first overall. Yan yung Coulson Crack, yan yung kahit 120 days nagcha-champion. Kaya ako kinip dyan. Crack 52 naman, yung Crack 52 din ni Broco din na nag-champion ng Matnog, second overall champion. Tapos ang ibon kasi na yan, kaya ng malayo, kaya ng malapit. Kasi yung mga 120 days na nilaro ng mga tropa dito sa SF, yan din mismo yung linyada na yan. Tapos yung Crack 52, yun din yung linyada na nilaro ni Bro Cody na nag 3 times lap champion at saka nag second overall champion ng Matnog. Bibigyan kita ngayon ng chance na pumili sa mga ibon na yan. Pili ka ng isa. Pampakiusap ko lang sa'yo, ingatan mo. Ilak mo yung kulungan mo. Kasi baka pag-interesan O sige, pili ka. Anong gusto mo dyan? Ito kasi mga flyer ko itong nasa kabila. Kahit ano lang po dyan. Kahit na rin dyan. Yun lang, yung orange ring. Magaling kang bumili. Sige, kunin mo. Pasok ko sa loob, kunin mo ibon. Gusto mo yun Gusto mo yung Coulson Crack.
Magaling ka. Pasok ka. Ikaw mismo ang pumasok. Ikaw ang humuli sa kanya. O, labas ka kaagad. Baka madampot mo lahat. Joke lang. O, halika dito. Pakita mo yung ibon. I-spread mo yung pakpak. Dito ka. Sa mas ano. Ayan. O. Parang anak na kita. Kasi 14 years old ka lang. Kaya anak ang tawag ko sa'yo. Anak, yung ibon na nakuha mo, one of the best dito sa La Union. At talagang kumakana dito yan. Si Kuya Nay Fernandez mo, yan din ang baseline niya. Yan yung mga 120 days champion niya. Naglalaro si Nay Fernandez sa SF. Kaya ko kinuha yan kay Bro Brian kasi gusto kong gamitin para sa mga 120 days. Kasi nasa kanya yung speed at saka kahit bata, kaya niyang manalo. Ayan, so sa akin hindi ako manghinayang na ibigay sa iyo yan kasi deserve mo yan. Okay? O may gusto ko ba sabihin sa mga kalapatid natin pag may nahuli silang ibon? Ano ang may advice mo sa mga kalapatid natin? Tingin ka dito sa camera. Pakawalan lang po natin yung mga mahuli natin para makauwi sa mga amo nila. So anong masasabi mo dyan sa ibon mo? Salamat po. Welcome. Welcome anak. Medyo pagulangin mo lang konti ha. Ano po siya, i-keep mo, pakainin mo ng masarap, lagyan mo ng lock yung kulungan mo. Siguro magagamit mo yan, tingin ko mga April, May next year para talagang matured na siya. Kasi ang edad niyang ibon niya tingin ko nasa 3 to 4 months. So tiyagaan mo lang ha. Okay, so mga kalapatids, mga kakwento, hanggang dito na lang tayo, no? Nakilala nyo na ang batang mahihain pero matino ang pagkatao. So sa lahat ng mga kalapatids out there, sana tularan po natin si Bro John Marby, kundi para magkaroon po tayo ng mas peaceful at mas maayos na mundo ng pag-iibon. Kasi sabi nga, kung anong ginagawa mo ay babalik din sa'yo. Ayun, so maraming salamat mga kalapatids, mga kakwento. Ito ang aking bagong idolo. Bata, pero maayos ang pagkatao. So sana po maging inspirasyon sa lahat yung pinakita po ni John Marby. Umpisa na natin kung di pa natin dating ginagawa. At kung ginagawa na natin, ituloy-tuloy po natin. God bless everyone. Happy flying sa inyong lahat.